Atong ang memory text or K-text sa atong devotional on niya ang balik-balik nga mula ni Malakias. Malakay 3:10. Nagkanayon, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now wherewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Sumo ka na atong K-text unya, no? Nga atong pamalandungan. So welcome na kita sa ato Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will kasil sa Heptalogy edition kon 7 parts. Atong textual audio video bisalid na to nga presentation. So ani anak kita sa atong introduction na start. Lantaw calendar. So i-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. Monday, May 26. So lingiyan yung mga gabitay nga calendar kay ani nga nakita sa ato ang last nga semana sa ato ang humans nga Mayo. Naka-blue siya, no? Ato ang pizza May 26. Tanawa atong mga Google Calendar. Kay karon na ang ato ang holiday. Holidays Jerusalem. Onya. Naapod dayoy holiday sa 29. So holiday this week sa ato ang Jerusalem. Ang karon sa Monday, May 26, ang Jerusalem Day, no? Tapos sa ato ang 29, adunay holiday, Ascension Day. Uy, Ascension Day of Ascension man day sa May 29. Tinood na sa JWS. Isa wala, no? JWS ba naga-celebrate or nagpaka-JWS nga kuan, no? Kay di man to nila tuhuan si Jesus Christ nga nag-ascension, no? Pero kung sila paghihapon to nga nag-ascension si Jesus Christ, no? Ayo kay dapat mapunto siya matala, no? Ang iyang kapanganakan, iyang pagkamatay, ug ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagbalik sa langit, no? Mani siya ang ascension. Mayo dito na siya naitabo. Sige, ato ning pang tan-awon sa ato ang Wikipedia, no? Ang Jerusalem Day, no? Hey Google, Jerusalem Day. Of Jerusalem and the establishment of Israeli control over the Old City in June 1967 during the Six-Day War. In 2025, Jerusalem Day begins in the evening of Sunday, May 25th, and continues until the evening of Monday, May 26th. This corresponds to the 28th day of the Hebrew month of Iyar. The holiday celebrates the moment when East Jerusalem, including the Old City, came under Israeli sovereignty, marking the first time the entire city was under Jewish rule since the destruction of the Second Temple in 70 CE.
Key aspects of Jerusalem Day include state ceremonies and memorial services. These honor the soldiers who fell in the battles for Jerusalem. A central service is held at Ammunition Hill, a site of fierce fighting. So kanara atong kaanan. Ato ang Hey Google, Ascension Day of Jerusalem. The Feast of the Ascension commemorates the Christian belief in the bodily ascension of Jesus Christ into heaven. According to the book of Acts, this event occurred on the Mount of Olives near Jerusalem, 40 days after his resurrection. In 2025, Ascension Day will be celebrated on Thursday, May 29th. Historically, the earliest Christians in Jerusalem honored the Ascension in a cave on the Mount of Olives. By the late 4th century, the site of worship moved uphill to the current location, where the Chapel of the Ascension now stands. This site remains a holy place for both Christians and Muslims. So, the Ascension Day of Jerusalem in 2025 will be observed on May 29th. Ami observe sa observance di ay no. Mao lagi to no. Ascension 40 days kuno no. After sa kamatayon ni Jesus Christ ang Ascension Day no. So grabe po na siya ka halandomon kayo no. Ang kanang Ascension Day. Pero ato nakita no sa ato ang pizza karon nga gilinginan ang May 26 Jerusalem Day no. Happy Jerusalem Day mga higalag mga kaigsunan. Murag katur man gyapon ni sumpay man siguro ni sa mga katuang Holocaust no, katong sa mga araw kibali sa Jerusalem no nga selebrasyon. So kana na ato ang lantaw kalendar og ang holiday sa ato ang JWS. Dila kita bantay panahon na kita no. So ato ang high nga temperature karon 32 degrees Celsius. Ang lowest nato 23 degrees Celsius. Kaulapan nato mostly cloudy. So naagihapon tayo excessive heat nga warning. So sa ato ang galaw sa atong adlaw, ato ang dawn 4:55 AM. Ato ang sunset 5:17 AM. Sa man ni atras na. Sunrise no 5:17 AM. Ato ang late derby dark sa sunset 5:53 PM. O ato ang dusk 6:15 PM. Uy nangirugman siguro sila tanawa tong yung alarm clock no. So ato ang dawn og sunrise muraga istira sila. Ato ang sunset kay 5:53 na ba to, no? Ato ang sunset o 5:53. Nirog ni Abanti no ato ang sunset 5:53 PM save. Og ato ang dusk 6:15 PM still ato ang dusk no 6:15. So when situation nato karon mahangin ba kita? Alaka mahangin-hangin gid ay 14 kilometer per hour ato ang hangin no. Just 11 karon kibali no, just 11 nya sunod 14 onya sa alas 8 mahangin na no. Nanay 14, 13, 11, just
Otso, otso, sais, 5. 3, 5, 5, 5, 6, 6, otso, 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 6, 6, 6, otso, balik, ugma, sa alas 6, 8 km per hour. So mana ato ang galaw sa ato ang hangin. Sunod, ato ang galaw sa ato ang tubig, no? Ato ang high tide o low tide. So ato ang tide forecast, no? Low tide, high tide, low tide, high tide. AM, AM, PM, PM o tinagduha. So low tide siya 3:10 AM gaina, no? 0.48 meters, 157 feet. Unya mo high tide na pod siya 9:47 AM. Unya taod-taod, no? 1.77 meters, 5.81 feet. Oh, magamping-amping ng mga ligo diha, no? Kay habog gihapon ato ang kabuntagon, brag same brag hapon, no? Nga aduna siya pagtaas sa tubig nga 8.81 feet, no? Sa ato ang kabuntagon. Mulutay na po siya sa kahapon noon, alas 5:08, 0.31 meters, 1.02 feet. Og mo high tide siya 11:30 PM, hapit na nagtungang udto, no? 0.91 meters, 3.0 feet. Mana ato ang tide forecast, no? Galaw sa ato ang tubig, high tide o low tide. Karon diri kita sa ato ang hourly nga forecast. High kita nga temperature karon 32 degrees Celsius. Atong high ug ang lowest nato 23 degrees Celsius ang ato ang lowest, no? Og kaulapan nato mostly cloudy. So karon nato nga temperature 26 degrees Celsius, no? Nga temperature sa Alas City 26 degrees Celsius og sa alas 8 buntag 27 degrees Celsius, sa alas 9 29 degrees Celsius og sa alas 10 31 degrees Celsius, sa alas 11 32 degrees Celsius. Wala pa precipitation karon, anay precipitation. Sa alas 12 tungang odto 32 degrees Celsius with alan-alan, 50% precipitation. Same ni siya sa alas 12 ala-una, alas 2. Ang same temperature o same ang iyang precipitation. Aduna siya 32 degrees Celsius temperature and 50% precipitation sa atong alaunag alas 2 sa hapon. Pag-abot sa alas 3, 31 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 4, 30 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 5, 29 degrees Celsius with 40% precipitation. Ang sa gabi atong alas 6, 28 degrees Celsius with 30% precipitation. Sa Alas City, 27 degrees Celsius with
20% precipitation tagantag ano. Ag dire sa atong alas 8, 26 degrees Celsius with 20% precipitation. Sunod nga taho wala na ulan. Sa atong alas 8 kagabhion 26 degrees Celsius. Alas 10 25 degrees Celsius. Alas 11 po 25 degrees Celsius ug sa alas 12 25 degrees Celsius ato ang lowest nato nga temperatura. Dito mahigayon sa bukas nga ugma nga kadlawon. Isa ra malagi ni alas 4 ra kuno ugma ang ato ang 23 degrees Celsius. O mauna ka na ang ato ang bantay panahon. Ato ang cellphone nato ato ang pag-asa ng ulan. Kung ano ba kini gibuhat ning ato ang pag-asa karon, no? Oy na sila taho diri. Intertropical Convergence soon na usab, no? ITSC. Unsa man ni mapilo ning atong ITSC diri? Oy, downloadon man ning ITSC, tanaw na to ha. Ang ITSC. Advisory man day ni ang atong ITSC, di na pud siya share line. Atong Intertropical Convergence soon. Ato ang itaho diha sa kanya-kanyang mga lugar. Unsa kining Intertropical Convergence soon? Oy, kuan ra man abiso ra man ni. Unsa kining abiso dire? Sa ato ang for Intertropical Convergence soon ITSC issued kini sa 5 AM gaina May 26. The ITSC or ITS or CG, no? ITCZ is now less likely to bring significant heavy rainfall over the country. However, it will continue to bring scattered rain and thunderstorm over Zamboanga Peninsula, Negros Island region, Western Visayas, and Palawan in the next 24 hours. Pag-asa Regional Services Division will continue to issue the local thunderstorm advisories. Oy, na sila abiso nga will continue, no? Thunderstorm rainfall advisories or heavy rainfall warning as needed. Ay, katong share line, no? Tungod sa Intertropical Convergence Zone, weather development, this is the final advisory. O mao kana ang advisory nga gihatag sa atong pag-asa ng Intertropical Convergence Zone, no? So sa ato ang the storm, wala pa maghihapon tayo the storm, no? So ato kining tan-awon ato ang the storm, bisitahan nato ne. Di mo punta kakita sa laing lugar, no? Ala nay nakita. Kini kay buhi na. Buhi na atong the storm. Pero unsa ni no active pa man lagi gyapon ni ala na ni kuan na sila ang ato ang the storm, di ba? Atong the storm international ang ato ang pag-report, no? Nakita niya adunay disturbance in Pacific, no? Og nakabuo na ni siya og kanang oblong sa ato ang Pacific Ocean, no? Ang ato ang the storm wala nagsugod na tagtaho sa the storm nato karon, no? Kaya ato siyang ispaton
sa nagkalaing-laing banda sa ating mundo, no? Or sa ating ang earth, kibali no, ang ato ang the storm nga portion. So praise the Lord, kay naana kita the storm nga portion, no? Ato ni subaybayan ni ang disturbance. May mo siyang bagyo, no? Kaya doon ay chance dire, nabay chance dire. Potential for development 10% in 2 days, 80% in 7 days. Ala ka, sa 7 days, mapurmagig ko no siya nga storm, no? So, attention sa atong international nga balita sa ato ang the storm, no? So, na-complete na gid kita sa ato ang bantay panahon, no? Lokal, national, og international sa ato ang the storm. O silip kita sa ato ang kabayan. Silip kita sa ato ang Israel. Uy, unsa man ni na may live diri? Kita na to tong live sa kuan kasal. Maminaw na lang ta kay di na ba makita kay nasa grupo ang live. Sakara tugtog ra tong sa celeb na kita sa atong Israel kang kabayan na siya entry. Uy, kodakan niyang nagkaklase-klase nga mga picture sa bulak, oh. Bloom where you are planted. Oh, bloom ko, no? Sunset in Jerusalem. Sa man na, nagkuha na po si kabayan, part-time. Kaya sa baybayan ng sunset. Dito, oh. Naka-part-time si kabayan. Tapos kang pastor, ay dagan may interest pastor, no? Sa to ang boy ko sa Israel. Happy Jerusalem Day. Oh, matud pang pastor, no? Happy Jerusalem Day. Oh, Happy Jerusalem Day. Unya i-advance lang po dayon, Happy Ascension Day. Di ala. Nag-lighting siya Jerusalem prayer in kuan tunnel. May nakita nga babae. Shalom everyone. Good morning. Welcome to Jerusalem. Asa man ni ni pastor? Is Kidron Valley and on this Sa Kidron Valley. the city City of David. ayan po mga kapatid. The city of David here in Jerusalem. Doon lang sa kabayan diha. City of David si ato ang Benjamin Epuseno, no? Inside Tel Aviv University train station. Oy, gipicture ni pastor, no? So kana na to ang kuan kang travel vlog. Wala naman kayo ning entry ni. Wala man ni nag-irog og laing lugar, no? Ano man ni? Sa Bethlehem. O niya Nature Hugging Bridge in Carmel Mountains, Haifa. Uy, man yung adto ay yan magipicturan. The Western Wall, gabi kaayo. Dito sa Western Wall sa gabi. Jerusalem Western Wall, yan giadto, no? Top of the mountain and Beit Shemesh, Israel. O napon siya, Beit Shemesh. Look, familiar ba ng Beit Shemesh? Panahon man naghihapon ni David, no? Oy, yung gikodakan to ang ko ano, I love, sani? Israel ba na siya? Nature lover, ang dapit sa dagat. Kaya pong gipakita. Sa kanila ito ang pagsilip sa Israel. Silip kita sa tungkol channel. Ato ang itaho, no, niya taod-taod.
Bueno, silip kita sa atong Israel, no? Sa atong portion. So, Domingo kadto na ay series, no? Nato karon nga semana kita itulan The Marathon of Life ni Pastor Jonathan Ticasio. So, mo na iyang gabi-gabi, no? Ang Marathon of Life. So, kana na to ang pagsilip sa to ang channel. Sunod, dira kita sa to ang dalan paingon sa Diyos, no? Kay ang dalan sa to ang update. Pasabol na hinoon to dito adapit sa ko ano, Jollibee. Meron nawala na to ilahang water pump dito pero wala pa ay tambak nga espalto, no? So maghanay na kita, welcome na kita sa atong paghanay sa atong second quarter this year 2025 and Psalms, no? Og sequel kita nga part 2. Og ato pagatun-an sa Monday kita itulan Hope Amidst Turmoil, no? So nana po'y paglaom, no? So magatuon kita sa ato ang Mondays Marathon lesson karon LOT kon lesson obligo divided kasi lesson daily, no? So ato ang yesterday's episode na plastar na to itong yesterday's episode dire, no? So ma-download ninyo na mato sa ato ang Dropbox, no? Ato ang MP3 XV Sundown or XV is Sundays lesson 9. Q2 ma-download dito, ano? So na po ihang details para makaila mo sa inyo ang gitoplok, no? So magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo usab ka devotional og adlibs. So ato ang first part atong stewardship nga devotional reading og maghanay kita sa ato ang May 26, no? Monday nga pagtuon. Ato ang first part ang stewardship nato nga devotional reading o portori kita nga Bible reading sa Ecclesiastes 9. So magbasa kita katunga karon, no? 18 man siya ka bersikulo. So ang katunga niya 1 to 9 ato ang basahon karon. So mana ato ang first part. Ato ang second part atong devotional sa ato ang mga youth, no? Atong desire, unsa atong desire of ages nato, no? Ani ana kita sa bag-o nga chapter. Uy, man na edit ni ang pag-irogres sa bag-o nga chapter, no? Chapter 31 na kita. So kita itulan atong chapter 31, The Sermon on the Mount o kan Jesus Christ gyapon, no? O niya mabasa na siya nga mga teksto diri sa Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7. Tapos ang basahon nga paragraph karon ani kita sa tong Desire of Ages, no? Nga pages 298.1 to 298.3, tulo ka paragraph, no? Gato kining pagasugdan karon sa May 26, 2025 ang ato ang chapter 31 diri kini magsugod sa 298.1 nga page og matapos kini sa
pages nga 314.3. Sa 314 abot na nato ang 300 no nga pages. Sunod sa ato ang devotional sa ato ang mga youth, ato ang devotional for all, basin malimutan no, lest we forget. Ato ang pagatun-an sa May 26, gitaytolan tithing a better way. Oy, about na tithing. Parihan dito sa atong stewardship, no? Ito pagabasahon. Manadayon kita sa itong paghanay sa atong mga devotional. Mga Sabbath school na dayon kita, no? Kaya itong mga devotional ang first, second, ug third nato nga part. O ang ato ang mga Sabbath school ang 4th, 5th, ug 6th nato nga part. So nahon na nato ning 4th part ang Sabbath school sa ato ang mga senior youth, young adults nato nga mga professional. Ang Sabbath school sa tema nga back to the altar, no? Atong tema sa second quarter. O aniya kita sa tong lesson 9 nga series, ang sequel nga The Altar Life of Jesus. Part 2 na kita, no? Ato ang pagatun-an ang Monday na to nga pagtuon sa May 26, gitaytolan High Aztec Night Prayer Interpret. Ang kanto na po ning nga pagampo sa Ginoo sa kagabi, no? Sa night prayer. So mao kana ang ato ang Sabbath ko sa atong in-personal, Sabbath ko sa atong mga junior youth, no? Nga murag mahatong ato ang 5th part, ang Cornerstone Connection, gitaytolan Boundless Freedom, no? Ato ang tema niini nga second quarter, no? O gato pagatunan nga series, Not Love at First Sight, no? Dili ko na siya love at first sight. O sa Monday nga ato ang pagadubukan nga teksto, James 5:20. So human sa ato ang Sabbath school sa atong junior youth nga murag mahantong, ang Sabbath school na gyud pod sa ato ang mga hamtong, no? Ato ang 6th part, atong tema duha ang precursor of prophecy, no? Tema nato sa second quarter, og ang allusion, images and symbols, og apilang ato ang music, no? How to study Bible prophecy. So ato pagatunan ang Monday, gitaytolan Hope Amidst Turmoil. Ako na paglaom na amidst turmoil. Mana ka natong mga hanay nga atong pagatunan. Og kani atong mga paghanay pagtuon, gihatod ka nato sa atong manubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, total members involvement, personal ministry, Ticksville Daily, ug ang LAM, Legatus Missionary and Preachers. Giprepared kini sa itong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan. Ato pasalamatan, magaham ng Diyos nga nihatag sa kahiginan nga padayon tagpamalandong,
sayang mabulanon nga mga pulong, yung pulong may gahom atong kalan-on, bread of life, living waters, o kato ang source of life, the God of love and justice, no? O ang precursor of prophecy. So ato ang daigon himayaon ng Diyos no sa iyang pagka mahigugmaon, pagka dalaygon og ato sa pasalamatan mga kaigalaan mga kaigsunan kasi atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tiglay, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, makakapian sa video link, makasib sa video, makareview sa video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading nato sa Facebook Live, nato sa YouTube channel, ug ang radio online sa ato ang podcast ug sa atong Spotify, ug ang ato ang YouTube Music ug ang High MB no sa ato ang FB. So ato ang process no nga himuon sa ato ang keep notes with collaborators kita diha para kita maka-edit o magutang kita sa atong Facebook no kung makabutang kita. Tapos ang ato ang website sa atong article ug basahon ang Spirit Star 2022.blogspot.com, dito nato siya ihapnig no. O niya kung na kita'y basahon, ana kita'y article, di na kita'y ay ibalita karon no, mabalita nato diri sa ato ang recording. O ang ato apong pag-record mo po itong pagpanimbaya diha no sa atong mga katawhan. Good morning, good noon, good afternoon, hantod sa good evening, hantod sa good night. O ang unahan nato ang Ginoo no sa atong season of energy, ang DMW devotional worship no, meditation and worship no. Kay mo atong pagtuon karon strict night ra ba ko no. So kung makahatag na ikog time sa Ginoo kadto nang kikiki no, kaligo kaon lupad, ang ato dayo pagdagan sa atong kinabuhi sa happy pamahaw paniudto panihapon o pangatulog. So mao na ang ato ang panimbaya diha sa portion sa ato ang recording. Kung mahuman na kita sa atong recording, ato siyang i-upload no sa ato ang Facebook High MB, pero maulahi siya no kay naka-album na ta sa ato ang Facebook. So ato na siyang i-upload human sa ato ang YouTube. Pero kung na kita sa Facebook, ato siyang i-share no sa atong mga feeds, group feeds, may Twitter, Telegram, ato ang May Day, maapil po kita diha no. O ato ang abangan no sa kinatibuk-an, ato ang tipik sa kinatibuk-an no para sa ato ang short nga video sa ato ang long video, maka reels kita nya south notes no. So man sa ato ang Facebook sa pag-share no, pag-distribute diri kita sa ato ang live of the hour sa atong YouTube channel. O subscribe, follow and share no. Subscribe and follow sa ato ang account sa atong YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022. Make cert, make history, make play no, para maka history og siya ma-add no. So atong live time na to 10 AM to 12 over high noon. Human sa atong pag-live magalantaw kita sa atong Bible study in there no, sa atong doctrinaire ug ang ato ang mga listener no nga nakahanay kada semana. Ang ato ang kang Mark Pendley, ato ang ETS rating sa Tagalog nato nga lesson, sa Hiligaynon nato nga lesson panel, o atong hub channel ug ang atong TVN nga hub channel apay tak na sa magtuon no, unya kang Pastor Serrano. Pero ani pa kita sa ato ang
i-review niini nga mga panahon no, maka i-review po kita sa ato ang extended sundown no, ug sa ato ang kadtong Friday no, kay nakapaminaw naman po tato pero ato pa siyang mapaminawan balik no. So kana ang ato ang distributed sa ato ang YouTube channel og ang ato ang mga pag-review no, nga human kita makalantaw sa ato ang mga listener ang day slot nato sa ato ang review, sa ato ang day review dito sa hapon padulong sa gabi no, 4 to 6 no, 3 to 6, 4 to 6, 7 to 9, 9 to 11 ato ang pag-review no, sa ato ang day review nga day slot. Ang ato dayong week review nga day slot no, maka-review kita sa tibok nato nga nahagpat sa tibok nato nga Friday, ma-review nato ang ato ang mga natun-an adlaw-adlaw sa ato ang week review of the week no. Tapos ato ang year review of the last year. So mato siya mahigayon no, Sabado nights. Ato ang Sunday, Monday ug Tuesday makapasibot kita diha sa ato ang the review of the last year. Ma-play na pud nato ang kasamtangan no, kay nana siya comparison kibali ni ana. So human sa ato ang mga day review ang katong high MB nato no, sa atong FB og ang ato ang YouTube music nato i-add no, atong Spotify sa Radio Online no, ma-add ang atong account sa Spotify Spirit Star Caster Podcast Channel ma-search no, og sa ato ang YouTube music i-add through RSS no, https://anchor.fm /d40d42e4 /podcast/RSS. Yan naman ang atong account no, sa ato ang YouTube music no, nga Google Music kanhi or Google Podcast kanhi no. So maana na ang ato ang pag-distributed. Magsugod na kita sa atong pagpamalandong, magampo sa kamo no. So magampo na kita. Secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Mabag kita sa atong pagsugod. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon tagadlaw sa ilo akam sa utang sa ilo man sa nakutang kanamo. Ayaw kami itugyan sa manulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan. Kay mo ang gingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang favorite nga portion, sa ato ang first part ang offertory nga Bible reading. Magabasa kita half chapter no, 1 to 9 nagkanayon diri sa Ecclesiastes chapter 9. Kay kining tanan gipalandong ko sa akong kasing-kasing. Bisan pa ang pagsusi ni ining tanan nga ang matarong og ang maalam og ang ilang mga buhat anaaman sa kamot sa Dios. Oy, matarong ug maalam no. Kamot sabay sa Dios. Bisan ang nahigugma kon ang pagdumot, ang tao wala masayod nini. Ang tanan anaa sa ilang atubangan, ang tanan nga butang moabot nga managsama sa tanan. Usara ang mahinabo sa matarong og sa dautan. Uy, usara daw mahinabo sa maayo og sa mahinlo og sa mahugaw. Kaniya nga nagahalad og kaniya nga wala maghalad. Ingon man
ang sa maayo mauman ang sa makasasala. Og siya nga nagapanumpa ingon man kani nga mahadlok nga manumpa. Dautan kini sa tanan nga nabuhat ilalom sa adlaw, nga usa lamang ang mahanabo sa tanan, o usab ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki og sa mga tao na puno sa dautan, og ang kabuang mao ang anaa sa ilang kasing-kasing samtang nga buhi pa sila, og tapos nini sila mangadto sa mga nangamatay. Kay alang kaniya nga anaa sa uban sa tanan nga mga buhi aduna pay paglaom. Kay ang buhi nga iro, na may iro di. Kay ang buhi nga iro labi pang maayo kaysa leon nga patay. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo. Sa bisan unsa ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Oy, grabe no, kadto iro man itong layon ang kalaga hado raw ana no, mas maayo pa kuno ang iro kay buhi siya ano, ang layon nga patay na wala no. Maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot, og ang ilang kasina, mawagtang sa kanhing panahon, na may bahin pa sila sa gihapon, sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Grabe, kung i-continue nimo ang paragraph, kadto na itong mga example, mga mananap ganito. Pero ang gisgutan diri ilaha ko nung gugma. Gugma iro. Lo? Ay, alapoy pagdumot. Ang buting mga iro, maro po di tao. Sige, mag-away, no? Pagdumot. Ang ilang kasina, mawagtang sa kanhing panahon. Ne may bahin pa sila gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Lumakaw ka sa imong gilaktan. Kana ang imong tinapay uban ang tinapay, og uminom ka sa imong bino uban sa usa ka kasing-kasing nga masadya, kay ginadawat na sa Dios ang imong pagbuhat. So padayon kita no, kay basig maklip na pod ni sa ato ang mga umiinom no, kay naadri pero mix man ni siya no. Lumaka ka sa imong gilaktan, kana ang imong tinapay, unay tinapay uban ang kalipay, at tinapay uban ang kalipay no. Og iminom ka sa imong bino uban sa usa kasing-kasing nga masadya, kay gidawat na sa Dios ang imong buhat. So kay kuan magud ni siya kanang sa Ginoo man ni siya nga sentence or paragraph no, maong dili kay siya ma literal no, niini nga kanang tinapay ug bino no. Ang kapasabot-an na tinapay ug bino si Jesus Christ or ato ang Ginoo no. Dili kay literal gid na nga tinapay ug bino magsadya, di ba, sa atong birthday nga nabitaw na stikso nga magkaon kunog tinapay sa kalipay unya bino. Pero ang ipasabot niya na no, nga si Jesus Christ or ang Ginoo ang ato ano nga gidawat na kibali sa Ginoo ang ato ang mga buhat no.
Sa Dios ang imong mga buhat, pasagdi nga ang imong mga bisti maputli sa kanunay, og ayaw pasagdi nga ang imong ulo makulangan sa lana. So nagi po yung mga kuan nga murag literal na siya, no? Pero sa una lang na magsige na lang nag uwil imong buhok kung imo ning masabtan nga lana, no? Lana ba nga kuan balang espiritu, no? Pagpuyo nga malipayon uban sa imong asawa, ang imong hinigugma sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi sa kakawangan nga iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw. Oy, congrats day sa ato ang mga newlywed, no? Nga ato ang natunghayan ang ilahang paghiusas kaminyoon, no? Pagpuyo kuno nga malipayon uban sa imong asawa nga imong gihigugma sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi sa kakawangan nga iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw. Grabe gihandura man gid nga kakawangan kunong kinabuhi, no? Sa tanan mo mga adlaw sa kakawangan, sila kakawangan diri. Kay kana mao ang imong bahin sa kinabuhi. Og sa imong buhat nga imo nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Mao nang kakawangan nga grabe ka important, no? Di kita ingon nga kakawangan wala na lay pulos, no? Kaya ang kinabuhi gani gipamulong diri sa atong Ecclesiastes kakawangan, no? Pero sa pagkakawangan giunsa nimo pagpahalaga, no? Kanang kakawangan nga imong gipahalagahan, no? So mao kana ang ato ang offertory nga Bible reading katunga ato nang padayonon ugma, no? Ang iyahang pagsumpay sa verse 9 padulong sa verse 18. Mulago na kita sa atong second part, atong devotional sa ato ang mga youth noon sa atong desire of ages, no? So ato ang verse pages 298.1 og 298.3. Dili kita sa chapter 31 ang manindot nga pagsaysay sa Beatitudes, no? The Sermon of the Mount. Uy, murag maura ba niya itong tupiko sa ato ang inverse, no? Katong Lucas 6, no? Pero kinay Mateo man ni siya nga sa gospel nga mga story, no? Sermon of the Mount, Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7. So ato basahan ni ang tulo ka paragraph. Christ seldom gathered his disciple alone to receive his word or his words. He did not choose for his audience those who knew that of life. It was his work to reach the multitude who were in ignorance and error. He gave his lesson of truth, where they could reach the darkened understanding. He himself was the truth, standing with girded loins and hands every constraint to bless. And in the word of warning, entreaty, and encouragement, seeking to uplift all who would come into him. The Sermon of the Mount
who gave especially to the disciple, was spoken in hearing of the multitudes. After the ordination of the apostle, Jesus went with him in the seaside. Here in early morning, the people had begun to assemble beside the usual crowd. From Galilean towns, there were people from Judea and even from Jerusalem itself, from Perea, from Decapolis, from Idumea, away to the south of Judea, and from Tyre and Sidon, and the Phoenician cities on the shore of the Mediterranean. When they had heard what a great thing he did, they came from him and to be held under disease. There went virtue out of him and held them all. O mabasa po na sa Mark 3, no? Verse 8, Luke 6, verse 17 og 19. The narrow beach did not afford even a standing room within reach of his voice for all who desired to hear him. And Jesus led the way back to the mountainside, reaching a level space that offered a pleasant gathering place for the vast assembly. He settled him on the grass, and the disciple and the multitude followed his example. Sumaw ka na ato ang Desire of Ages, no? Ato po na siyang padayon, no? Ang Sermon of the Mount, ba? Dira kita sa itong devotional for all, base malimutan, no? Lest we forget. Boy na, dira kita sa ito ang devotional for all, no? Base malimutan. Lest we forget. So May 26 atong pagatunan, kita ito lang tithing better way. So ato anang basahon, no? Ang iyahang story kaysa malaki stress des mangyapon to siya, no? Ato gibasa gaina. So nagkanayon diri ang story. Interestingly, the early discussion of systematic benevolent. Amo man ilang karaan, no, sa una. Systematic benevolent. Sa to karon OOP naman siya, no? One Operating Plan or COP, no? Sa ilaha systematic benevolence utilize dito sa Malakay 3:8 og 10 writers the review emphasis the blessing of faithful giving. What did stress was the fact that systematic benevolence weighed the pointless and non-sacrificial in nature. It was in the fact so painless and non-sacrificial
sacrificial or sacrifice, no? That failed to support the needs of the growing church adequately. Only gradually did the Sabbatarian come to an acceptance of the Bible tithing. Some had apparently thought of it in 1859, but James White was quite certain that the Adventists had and systematic benevolence was superior to the Israelites' system. Things began to change when February 1876, Dudley M. Cartwright published series of articles in the review stressing sa Malachi 3 at 11, setting forth utilizing or tithing as a Bible plan for supporting the ministry. He was emphatic that God's require that a tithe of 1/10 of all the income of his people shall be given to support his servant and their labor. He went on to note that the Lord does not say, "You should give me a tenth," but he says 1/10 is the Lord. Since the tithe was really God's believers merely return it to him. Can it also emphasize the blessing and reward of tithing, and thoroughly satisfied, he wrote that the special blessing of God does attend these who are prompt and liberal in paying their tithe. Sumulayin kita, no? Beyond personal blessing, the tithing system would succeed in supporting the church whereas systematic benevolence had failed. At the 1876 General Conference session, Cartwright estimated that if all members paid a faithful tithe, General Conference Treasury would receive an $150,000 yearly instead of $40,000. Cartwright went on to urge that the General Conference approve the tithing system, which it did in October 1876. From that point on, the biblical tithing increasingly became the way that the supported ministers, and of course, the time that organizational structure that could serve as a storehouse of sa Malachi 3, no? In both collect and desperate fund. Unayan po dire. Lord, we are thankful for your guidance and even the financial matter of the church. And we appreciate your blessing for faithfulness to those who follow the biblical plan, tithes, and offerings. So tumalikon ang ampo no Lord, we are thankful for your guidance and even the financial matters of the church. And we appreciate your blessing for faithfulness to those who follow the biblical plan,
tithes and offerings. So humana kita sa atong devotional for all. Mga Sabbath school na dayon kita, no? Kaya itong mga devotional per second ug third na itong part, mga Sabbath school na kita. At this juncture, naga-isa ka oras na siya or kapi na bakaha, no? So ang makapamahaw na diha, no? Sa atong paniudto, makapaniudto na pod. Atong kahaponon, makapanihapon og sayo. Onya, ato ang panigabi, panisay City 8-9 og cheese, no? Atong pagatulog o gatasing, kapiying, watering, no? Comfort. So, padayon kamo diha sa inyong kalanon. Padayon pakita sa atong kalanon isurtuhanon diri, og Sabbath school na kita sa ato ang inverse. Welcome kita sa inverse, no? Sabbath school sa atong messenger Jeros nga professional. Atong second quarter nga tema. Back to the altar. Lesson 9 na kita sa sequel nato nga The Altar Life of Jesus. Part 2 na kini. So ato pagatunan sa Monday, May 26, High Aztec Night Prayer. O mao na niyang nagampo ang Ginoo sa all night, no? So mga ka-apply, i-browse sa ato ang Play Store, no? Ang atong application, mga ka-apply. Search Sabbath Call and PM. Download and install. Onya, kung ma-download na, ma-install, i-open. Dito sa ato ang home, i-click ato ang inverse, no? O i-click ato ang lesson 9, The Altar Life of Jesus Part 2. Magkita na po dahil tato ang duha ka naong nag-isig ka ng pakita, no? Onya, ang ilahang otok na himong heart. So welcome na kita sa Monday nga pagtuon, May 26, High Aztec Night Prayer. Interpret kini. So ato dahil ng basahon, no? Atong interpret. The reigns of need, traits, and diversion that Jesus faced during his earthly ministry are beyond that anyone else will ever experience. His burden were made heavier because his own people rejected him sa John 1:11. He was betrayed sa Matthew 26:24. Captured na dito sa verse 15, no? Forsaken by his disciples, falsely accused. But the beaten, swiped and crucified on a cross. During Jesus, there and half years, 3, no? So Jesus 3.5 years of public ministry, he faced daily threat from Pharisees. We might think Jesus was somehow immune to the fear and anxiety we felt in threatening situation. But it's the true Jesus often withdrew to pray when facing tense moment during his ministry in Luke 5:12 of 15. Just held a leper to avoid stirring up opposition. Just urged him not to tell anyone. But the man told anyone who would listen. And the ruling Israelite became jealous of his increasing popularity. He himself often withdrew into the wilderness and prayed. This is now worthy comment. Jesus knew his mission was to submit
to the cross and die for the sin of the world. But he who also knew this mission would become complicated should he again promise to quickly, at times, quote between the needs of the people and his call to the cross. This would play his wilderness altar, his place of worship, where he would receive comfort, guidance, and power to move forward. However, this was not the only circumstance that drove Jesus to all night session with God. All night session, no? After Jesus held a man with withered hand, on the Sabbath the Pharisees were enraged and discussed with one another that he might do to Jesus. Luke 6:11. Can you imagine how Jesus felt at the end of the day? First came an high of healing, wanted swiftly followed by the law of society. Most powerfully connected people plotting his murder. It was in this context that Jesus felt the need for a long night with God. After this long night of worship and prayer, God told Jesus to choose disciples to minister and travel with him. While it's true that Jesus chose the disciple to prepare them to carry the gospel ministry forward after his death, he also chose them because he needed a friend group. He needed emotional support, and during that night of prayer, God told him how to find it. So, ang journal, nakita mga classmate, after looking at your scribe and annotated text, what special insight do you mark overall since 2.2? When question emerged after studying these passages, what part are difficult? That the other principle and conclusion do you find? What other principle, no? And conclusion do you find? What needs drove Jesus to prayer? To prayer. So, iampo niyo na, no? O, ganyan ang panutumbagan sa atong mga classmate, atong mga ka-inverse Philippines, o niya sa ato ang alas 4, no, sa atong channel kung naa sila. So, muna kita sa atong inverse. Lago na kita sa atong Sabbath call sa ato ang mga junior youth nga marag mahamtong. Ang ato ang cornerstone connection. Ato second quarter, Boundless Freedom. Og lesson 9 na to nga series, Not Love at First Sight. Uy, dili ko no love at first sight, no? So, ang ipabasa diri sa James 5 verse 20. So, atong kaano, no? James 5 verse 20. Nabi tayo kay JB diri. O na kay JB? Okay na, kay tuldok na. Sa James 5 verse 20, let him know that he which covereth the sinner from the error of his way shall save us all from death, and shall hide the multitude of sin. O na siyang hide the multitude of sin, no?
Sa Santiago 5:20 ato kabon na diri sa Bisaya be. Ngano na ay pagtabon sa sala unya maluwas kunong gitabunan sa sala. James no 5:20. So ato diri ang kabon diri sa Bisaya. Last ba ni nga book ang 5? Uy, 5 last di ay. James 5:20. Diri sa Bisaya pahibalua siya nga bisan kinsang tawhana nga makapabalik ay katong makapabalik no sa makasala gikan sa pagkahisalaag nini sayang dalan magaluwas sa kalag nini gikan kamatayon og magatabon siya daghang mga sala. Grabe no, dako kayo og gahom no katong makapabalik no sa makasasala gikan sa pagkahisalaag. Di ba na mga testimony gid no sa atong takna sa pagtuon kay nauto siya kuan nga na testimony diha no nga murag nabalik sila sa sabakan sa Dios no nga gikan sa ilahang makasala nga kinabuhi gipang-usab na nila no diri na sila sa nagkinabuhi na sila nga nahigugma sa Dios, di ba? Inana na lang na no nga nagikalainan sa nakaila ka sa Dios, nagaalagad ka sa Dios ug nahigugma ka sa Dios, di ba no? Kay ang alagad dawaton man gihapon na sa wala gaalagad, nag-alagad man ko, no? Pero sa paghigugma, diha siya maligas, no? Kay kung nahigugma ka sa Dios, giunsa nimo paghigugma, no? Mura ba siyang nailhan? Sapat di ay na ang pagpakita sa gugma. Nakaila ra di ay ka, di ba? Bising i-apply nimo sa ato ang in person. Sapat di ay na nga nahigugma ka, nakaila ka sa iya, no? Na magyud kay pag-effort, di ba? Nga mobilib sa tong imuhang gihigugma. Unsa tong gipakita sa kuan? Kanang video na kuno siya unsa na siya cloth nga kuan. Nakalimot lang tanong gigamit ato nga nainilabay nga ba iyang gihug tong papel niya nga nay number. Kaya kay lapunitan sa wai ba nga gitulo siya nainahulog nga papel pag ukab niya kay nay number. Grabe nila ka believe kay wag to niyang number sa bai. Pero diskarte na dito nga mabilib sila no. Pero ang tinuod jud na no nga di na dapat siya sa pabilib no kundi naagi connect ang between female and male no inana mo connect kibali ang gugma no sa female and male or sa male and female, di ba no? Example gani na kana ato ang ipagsaksak partner gani na ipagsaksak, di ba? Male and female, siga dayon siya, charge dayon siya, no? Ang Ginoo inana mo po ng Ginoo no nga kinahanglan mapunta mo connect sa iya ay ta mo siga no. So mauna nga dako gyud og kahimuan kadtong di sa tong mga liman kay sila gyud puy gabuhat no nga makadala sila kalag nga naroon tayo wali karon sa mga special nga mga room, di ba? Kay laay hotel, laay kuan, laay kanang wedding hall, no? Or reception hall, no? Pero dako na din na siya purpose, no? Kanang makadala kag invites, unya naada yung po itaas kayo nga kanang masaba na nga matawag, no? Nga kana imong gi-invite mo dawat siya sa Ginoo, no? Di ba? So kanara ato ang pagpasantop kibaligid sa teksto nga bisin diri sa atong mga na backslide no kay makasasala no di na masig kabalik sa simbahan kay grabe naman ko makasasala no
Pero kung napakay higala nga maoy mo tambag-tambag sa imuha, no? O siya makapadala kanimo, no? Doble kibali mo, no? Ang ganti nga ikaw nga nibalik o katong nipatuo ka sa iyaha nga gigamit nga instrumento sa Ginoo, no? Kay we napud kuno siya sa pagtabon sa mga sala, cover over the great number of sin. Diha na pud mahanduraw ang kanang paghalad kibali, no? Nga dili lang kay offering animals, no? Offering to time to God, kundi apil di ay na ang pagpangita gyud sa kanang mga makasasala, no? Ug ang makahinlo kadtong nakapabalik pareha baya pud kang Job, no? Nga story nga di man pud sila mga hinlo tanan kung wala ang pagpangayog pasaylo sa tao gyud nga si Job nga ilahang gikasalan, di ba, no? Og inana pud ang pagkunik sa makasasala, kinahanglan gyud siya na ay tao nga kadto mo'y grabe ka kunik sa Ginoo, no? Og iyahang dawaton, no? Og pasayloon pod ang iyahang mga sala. So naapay insight dire. Many of us seek to be with people of good reputation, but Jesus didn't open. We pass by people who are think could be either bad influences or seem to have bad past. But Jesus said, it is not that the healthy who need a doctor, but the sick. He didn't say, I have not come to call the righteous, but for sinners, sa Luke 5:31. O sa 32 in IB nga version. While he should choose our friend carefully, if we neglect to seek out people who need a doctor, how then will be able to witness and spread Christ's love and hope? Throughout his next week, make an extra effort to follow Jesus' example and try to light to those who have seen only darkness. That is God encouragement to us. And today's Bible reading, umato siya ang encouragement sa ato ang Bible reading, no? Nga gibasa. Mana kita sa ato ang fifth part, no? Sabat ko sa ato ang mga junior youth nga barang mahal to Cornerstone Connection. Sa amtong nakita. Last nakita nga hugna. Welcome na kita sa atong Bible study on Allison Study on the Words. Marathon lesson karon. Communion with God ay wias sa talo sa yung 7 part atong sexuality division in presentation. Mga ka-browser na po diri ano. Iandam ato ang mga browser kaya ato pagatunan. Sabat ko sa atong hato atong second quarter precursor of prophecy. Ang Alosian Images and Symbols and Music. How to study Bible prophecy. So mga kabro, i-browse sabat.esco.blintik.io/in. Ngayon dahil ninyo itong image list, no? Allusion Images and Symbol nga picture. Click na, no? Mato na dito sa ato ang sabas ko sa itong mahamtong. O pahitao na ato ang mandi, no? Kung makita na ang mandi, dito ka na sa ubos. I-click ato ang mandi. Makita na po tas gaampo nga kamot nga naay kandila. So welcome kita sa pagtuon sa Monday, May 26, Hope amid turmoil. Uy, hot lagi siya basahon, no? Hope amid turmoil, hot kon it's 80, no? So ato na siyang pagkatunan ang hot much of the language in the book of Psalms
as symbolic. But when it comes to the language that point forward to the ultimate resetting of our planet, we have little reason to believe that is merely symbolic. Sa Psalms 46, no? Remind that the physical earth will be deeply affected by Christ's return. But it is not merely that the rock and ocean that will be afflicted and grand climax of earth history will mean the breakdown of the worldly kingdoms and miserable system of human governments that have caused so much suffering over millennia. In the end, all these powers and all the evil and suffering that they have brought upon humanity will come to a complete end. Yes, good mag-complete end. Di na basa sa Jeremiah 4:23 nga mga verses padulong sa 26. What is this stealing is about? The fate of the world at the least until there are new heaven and a new earth, connected to us sa Revelation 21:1. Basahan nato ni ang Jeremiah, no? Tulo ka verses nagkanayon. I beheld the earth, and lo, it was without form, and void, and the heaven, and they had no light. Beheld the mountains, and lo, there trembled, and all the hell moved lightly, and beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heaven were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness. Sa ito balik ko nagbasa, no? Jeremiah 4:23 ug 26. I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. I beheld the mountains, and lo, there trembled, and all the hills moved lightly. I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heaven were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by his fierce anger. So, ang Revelation 21:1. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So, manahan daw raw, no, nga nanay pag-create na pag-o. You have 100% of backup left. Bible prophecy shows that will happen to his word. The vision of Daniel 7, for instance, shows us that a stormy sea from which the nation of the world arise, and wind of strife and warfare blow across the Gentiles, sea and earth, producing the worldly kingdoms after another, and not one of them can solve the very real problem that beset the human race, that the world leader, whether to trust, almost always prove to be as sinful and selfish as the race of us. None of the kingdoms shown to Daniel prove to be secure home for God's people, though some were better than the others. But we know that we have citizenship
in the kingdom of God. Sa Philippians 3:20, and high above the chaos of this planet, there is a throne that cannot be moved. Sa Ezekiel 1:26, just thought that the world will move into a deeper disorder as approach the moment of Christ's return. Sa Matthew 24, but we can hold out in faith regardless of the condition of our planet, because we know that God has not lost control and that He will fulfill His promises. The nation raged and the kingdom were moved. He uttered His voice and the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sa Psalms 46:6 og 7, no, mabasa diya. Short-term things are not going right greatly, nor will the long-term. That thanks to Jesus, the whole other matter. So conclusion question na para mahuman kita no question, our world seems chaotic out of control. How should prophecy Daniel 7 for the intense help see the ultimate things will work out well for us if we remain faithful? Ay kan Daniel katumantong pagaluwas no ang nasulat sa iyahang nga angalan, nasulat sa basahon sa kinabuhi, no? So asa to dili nga teksto? Sa katapusan na ba to? Sa Daniel 7. Kay katong gingharian man mga base man ang nakita, no? So kana na atong nakita, no, sa Daniel 7 ang mga panahon man to siya, no? May tungod sa mga gingharian. Nga aduna gyoy kanang mo strong siya nga gingharian, di ba, no? Kay na mo control diha, no? Pero ang gingharian sa Dios ramang kita maga-focus, no? Hope amidst turmoil, no? Ato ang giton Andrea nagi kitay paglaom. Kay bisan si Daniel, no, nga gipakitaan magid siya sa Ginoo sa mahitabo kibali sa umalabot, no? Og mao na mahimo nato nga paglaom ang Ginoo nahibalos tanan, no? Og aduna pa siya mga pamaagi nga early warning gid kita, dili kita kanang ma-surprise lang sa mahitabo, no? Og mao na ato ang paglaom nga naa kitay Ginoo nga nakahibalo sa ato ang makinabuhi sa tong kalibutan, no? So diha na kita magtapos na kita, no, kay padi na kita kayo late. So magampo na kita, magampo sad kamo, no, sa sakrit na presaling na praise sa prayer Paul map kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So itong vindication nga hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Lords of Lords, and the Kings of Kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpapinang pagsabi niya itong tulaman ng pagmalandong sa iyang pulong at kalaman tagabi yung mga kining yung Bible study on Isaiah study on the words marathon lesson karon ko mibigay gusto sa actuality lesson 7 part atong textual education itong absentation
So dali lang kita layon sa ato ang last week of the month sa Mayo nato nga bulan karon. O last week kita karon no. Ana kita sa kadlawan sa pag-asi no, wali sa atong asi og napo kita marathon of life sa ato ang Hope Channel gabi-gabi no inyong subaybayan. So anton sa gyud ang Diyos malay kay mailas nanday gyud ang Diyos.